July 31, 2026. Ito ang araw ng pag-akyat natin ng Baguio para ipunta sa ospital ang lolo ni Glory para ipatingin at maagapan kung ano man ang nararamdaman niya. Pero bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan, lumingon muna siya sa bahay niya at tinignan ang mga tao sa paligid niya. At pagkasakay niya ng sasakyan, tahimik lang siya at halos hindi sumasagot kapag tinatanong siya. Hindi kami sanay sa ganito dahil alam namin na siya yung taong napakamasayahin at napakadaldal na tao. Pero kaya pala siya tahimik dahil sobrang sakit na ng nararamdaman niya. Hindi niya lang sinasabi sa ibang tao para hindi sila mag-alala sa kanya. Napakalakas din ng ulan ng mga panahon na to at napakatagal din ng biyahe. At sa tagal ng biyahe na to, ganon din katagal na tinitiis niya yung sakit. At napapatanong na nga daw siya sa sarili niya kung bakit sobrang tagal ng biyahe namin. Alas 10 na ng gabi na nakarating tayo sa ospital. At dito sinalubong na tayo ng mga kamag-anak niya. At sa pagkakataon na to, tuluyan na nga siyang ipinasok sa ospital. Nag-undergo ulit siya ng mga test dito para makasigurado. At dito na nga napatunayan na nagkaroon ng blood clot yung ulo niya at kinakailangang maoperahan sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, pumayag naman siya para magpa-opera. Kaya agad-agad hinanda ang lahat para masimulan na ang operasyon. At habang nangyayari lahat ng ito, naghihintay lang tayo sa labas ng ospital. Naghihintay tayo ng balita at resulta ng operasyon. At halos magdamag na hindi nakatulog si Glory sa kakaalala sa lolo niya na sana kinabukasan ay okay na lahat.